Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Gising sila ngayon, gising. Mga kahiharapan, anumang oras darating ang sakuna o delubyo kaya dapat lagi po tayong alerto. Parang problema lang yan, darating at darating sa atin pero kayang-kaya nating harapin. Tama ba, Team Pula? Maging alisto. Alam mo, lalo na ngayon, huwag kang magpapakakampante dahil paiba-iba ang panahon. Para din yung problema na wag dapat talikuran. Resolbahin po natin ito at dapat harap-harapan. Diba? G ba kayo? Team Puti! Let's wait no more dahil may pumipiyok na dito. Oras na para sa Face-to-Face Harapan! Siya yung pumipiyok, mami. Okay lang siya. Okay lang siya. Nabigla. Nabigla lang. Okay. Ito, hindi nabibigla itong mga to. Sure na sure ako dito. Sila naman ang ating ekspertong laging alerto. Sila po ang ating harapang tagapayo. Siya ay alerto sa payong legal. Focus your attention to Attorney Rob Gozon. Siya naman ay alerto sa payong psychological. Sino pa nga ba? It's Dr. Camille Garcia. Siya naman ay alerto sa payong spiritual. Show some love for Brother June Banaan. Siya ay alisto, siya ay alerto. Lagi siyang handa sa lahat ng bagay. It's no other than ang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas. Ate Corin! Good morning, everybody! Tayo po naman ay narito para ulit magresolba ng problema ng ating mga kababayan na ano na sila, para silang nalulunod sa kamangmangan, sa kahirapan, sa pagod, at sa kalituhan. So tayo ang hihimay niyan, one household at a time. Pero bago yan, kailangan sayawan muna. Tumayo ka na dyan. Brother June, are you ready? Hataw mo! Bigas mo! Oh, eto na. Ayan na, Ate Kuring, talaga namang grabing bigay na bigay po ito mula po sa ang nanalo pula! Kuya, ikaw! Ikaw, kuya! Hindi na in-expect! Wow. Parang nagda-drive lang. Oh, diba? Hakaw mo bigas mo. Ganon. Yan, rice is life. Yes. Oo, pero galing daw saan yan? Galing po ito sa ating mga kaibigan sa Commodity Traders PH, ang napaka-espesyal na Sakura Petals Infused na bigas, Ate Corinne. Wow! Straight from Japan. Wow!
Mula sa Sayawang Masaya, dito naman tayo sa Usapang Lasenggo. Ay! Lasenggong kapitbahay, naghahamon ng away. Ang kanyang pambubulabog, perwisyong tunay. Pero ang dahilan ng nagwawalang lasenggo, sinaktan mo ang nguso ko. Natatakot po ako na pauwiin dito ang anak ko na si Kuntil. Bali po 3 taon na po siya hindi na nakaka-uwi po sa amin. Dahil po sa pagbabanta ni Scott na baka saktan siya. Hindi ko makita yung anak niya. Bigla niya yung tinago. Hoy, Scott, tigil-tigil mo na pagmamakoy mo dito kalati nila. Pati kaming ditong katabing bahay mo, napuperwisyo mo eh. Gusto ko lang bumawi sa kanya. Ewan ko lang. Nine, ilabas mo yung anak mo. Kung nasa naman siya, ipakita mo si Kuntil. Kung wala siya talagang kasalanan, ipakita mo kung sino talaga may mali. Hoy, Scott, tigilan mo na pagmamakoy mo sa harapan ng bahay namin. Hindi mo na makikita si Kuntil. Nini, hindi mo naman masisisi parang Scott kung bakit siya nagagalit sa iyo. Kasi hindi niya makalimutan yung ginawa sa kanya ng anak mo. Hanggang ngayon, yung ulo niya masakit pa rin. Hindi niyo nga napagamot yung tao. Alright, eto na ang magkatunggali ngayong umaga, Nine at Scott. Harapan na! Nine, ano ang problema mo maliban sa kailangan mo ng pustiso? Namimigay kami dito libre. Yun lang po. Oo. O, ano pa? Ano pa ang problema mo? Kasi po ano po siya kasi, kada malalasing po siya, pupunta po siya sa tapat ng bahay namin, magwawala, tatanungin ako, nasan yung anak ko. Ngayon, syempre po, wala po yung anak ko sa bahay namin. Ngayon, pagmumurahin niya po ako. Bakit niya hinahanap ang anak mo? Kasi bali po yung time na yon, nagkaanoan po sila ng anak ko eh. Dahil po sa alak po. Ngayon, biniro po siya ng anak ko. Yung alak, tinakbo po ng anak ko. Ginawa niya po, hinabol niya po yung anak ko. Hanggang sa yun, binato siya ng anak ko ng bato. Yun po. Saan siya Sa ulo tinamaan? po. Okay, teka muna ha, sandali lang. Yung anak mo ang nagtakbo nung iniinom nilang alak. Opo. Tapos yung anak mo rin ang nambato ng bato sa ulo niya. Kasi po, hinabol niya po, inano niya po kasi... Pero ikaw ang nagrereklamo? Minumura niya po ako, kada malalasing. Ba't Okay. siya pabalik-balik, okay lang kung isang beses lang po, hindi po eh. Maya-maya po. O tapos yung anak mo naman nagtatago. Yung anak ko po, bali bilang isang nanay, alam ko naman po na dahil sa minor de edad po, inilayo ko na lang po para hindi niya po masaktan. Kasi nagbabanta rin siya eh. Pag makikita daw niya po ang anak ko, aanuhin niya. Okay. Ilan taon? 16 years old po siya noon. 16. Opo, nung time na nangyari po yun sa kanila, ngayon po, 19 na ayos na po siya. 3 taon mo na siyang tinatago? Pero ano kaya nangyari dito? Yun lang ba yun? Parang sila yung may kasalanan eh. Hindi ba? Bakit nilayo? Yun ang gusto ko malaman. Kasi Ano pa? natakot din po. Kasi inaabangan daw nito. Inaabangan daw nito, tapos pinagmumura siya araw-araw. Ano ba ang balak ngayon nito? So yan ngayon ang ating isasabit na tanong. Ano? So ito bang si Scott talaga ay may masamang balakin sa bata? Ano talaga ang nangyari? Malalaman natin dahil magbabalik pa ang Face to Face Harapan. Okay, so diretsahang tanong kay Scott. Talaga bang inaabangan mo yung bata Kasi po- para siya'y saktan at gantihan? Hindi mo po magagawa kasi mabait po ako sa amin eh. Mabait ka sa inyo. Pero hindi sa kanila. O kung, naman din kung itatapon, ikaw ay mabait mabait, ka. bakit ka daw parati nagwawala at nagmumura kapag nalalasing? Oy. Hindi po totoo lahat po yan. Hindi po totoo yan. Hindi totoo? Yung sinasabi niya po, sinungaling po yan eh.
Pwede ba yun? Kaya nga tinatago ko dahil kada lagi ka malalasig, di ba? Mali na nga anak mo, ginakapihan pa. Binabantaan mo. Oh. Kaya nga hindi nga kita pinapansin, pinababayaan na lang kita kada mumurahin mo ko dahil ayokong, pati asawa ko na hindi naman tatay ng anak ko, mamaya kayo mag-away. Oh, ba't tayo? Iniiwas ko lang din. Dahil hindi naman tatay ng anak ko eh. Oh, ba't tayo mo ilabas Ano yung anak ko mo? ba yung para itago ko yung anak ko, alis ko? Eh, nagbabanta ka. Alam mo naman may mali ako. Pero teka muna. Kasi Alam mo naman 3 kung may taon mali na, ako. di ba? 3 taon na. Hindi ko pa ba kayo nakikita. nagkakapatawaran? Siya po eh, ayaw niya po eh. Hindi po kasi yung ginawa po niya po sa akin. Masakit po siya ang ginawa niya po. Pinalo niya po sa ulo. Tapos bumagsak po sa semento. Tayo po dito. Totoo ba? Wow. Medyo ano Medyo solid, no? Oo, Solid. medyo malaking bato siguro yon ano? Malaki po yung takip po ng kanal po. Ayun. Mabuti na buhay pa ito. Nakakamatay yun, ha? Adobe? Lalo ulo. Hindi naman po adobe yun eh. Bato lang po yun. Malaki yung ganyan. Kasi sinamahan kasama mo ko. Pinagtayo doon sa doktor. So, pina-hospital mo? Opo. Yun nga lang po, wala po talaga akong perm na Wala po siyang ginastos yun. sumama po ako Punta sa kayo sa kanya. ospital. Kahit piso po, wala Pero pong sinamahan ko ginastos. po siya. Pero sa totoo po, wala po talaga akong pera yun. Sino Kasi nagbayad? Nanay ko po. Ha, nanay mo? Okay, so namuntik-muntik ka na. Opo. Tinahipa yung sa bibig, Ano sa po yun, uso ano mo. po Hindi yun? po, ito lang po yung tinahi sa kanya sa ulo. Sa muso, hindi po. Dito po. Yung misaya. Walang tahi. Nandun ako. Wala ka doon. Nandun ako. Ito yun. Nandun ako. Dalawa lang kami ng magulang ko yun. Sinamahan kita. Ano ko, multo? Nandun ako. Ano, multo ako? Magkano ginastos ng nanay mo? Bali ano po, 2,000 po. 2,000. Okay, mabuti hanggang dun lang. Pero sa totoo lang, yung anak mo, ha? Okay naman. Ano ba, pasaway ba talaga yan? May kakulitan po yung anak ko. Aminado naman po talaga. May kakulitan. Aminado naman po ako doon. Attorney Rob, pwede bang magsampa ng kaso si Scott laban kay Kuntil, yung anak ni Nine? Kung ang tao po ay nahihirapang mag-move on, sa batas ay meron pong tinatawag na moving on. Yan. Prescribed na po iyon sapagkat yung halimbawa ikaw ay nasugatan, no? At hindi ka naman na-incapacitate, hindi ka nakapagtrabaho, no? So, pagka ganun lamang, ay slight physical injury lamang ho yan. Dapat maghabla kayo sa loob ng 2 months. Yan ang sabi ng Article 90 ng ating revised penal code. Kaya hindi na po pwede. Attorney Rob, slight physical injury lang yun, malaking bato, tapos nalaglag siya. May stitches? Opo, kasi hindi po kasama sa facts na siya po ay hindi nakapagtrabaho ng sumobra ng 9 days. So kaya po ang pagpalagay ng batas doon ay slight lamang ho yun. Totoo po na merong injury pero hindi ho yun masyadong nakaapekto doon sa kanyang sabihin natin pagtatrabaho. Yun ho. Kaya ho, 2 months lang yun. Ngayon naman ho, kung halimbawa mas mataas yun, less physical injury, ay prescribed na rin po sapagkat ang parusa doon ay arresto mayor. Ibig sabihin ho, papasok ho siya doon sa light offense lamang. Kaya 2 months din ho ang prescription na yun. Ang pagpalagay po ng batas kung bakit mayroong prescription ay kung dadalhin ho ninyo yan sa habla, ay naroroon pa yung ebidensya. Sapagkat kung ngayon ka maghahabla, ay siguro wala na yung peklat o kaya napakaliit na. Ang ebidensya ay wala na rin. Kaya naman ho, ang pagpalagay ng batas, meron ho tayong tinatawag na prescription o moving on. Ayun. Anak ko, hindi na pala pwede maghabla. O, so ngayon, ang balak niya, siya na ang gagawa ng paraan para siya magkaroon ng hustisya. Ano bang hanap mo? Kung magsusorry yun, okay na. Okay lang po sa akin ano. So okay naman yun. Oo, so okay naman yun. Basta humingi ng patawad. Ha? Opo. Pwede naman yun. Pwede lang po. Kasi yung ginagawa niya kasi yung anak niya, tinatago niya. Oo. Kasi kaya ako nga tinatago, Kasi- pinagbabantaan mo nga eh. Ano ba? Kung hindi mo Doon nga siya pinagbabantaan. napipikon. Doon siya napipikon. Pero bakit nga ba umabot ng ganito? Yung, hindi ba parang simple lang, magsusorry lang. Bakit kailangang itago? Talaga bang Oo. nagbabantay itong si Scott? Di ba? Kanya namang itinatanggi. Alamin natin mula sa mga testigo, ha? Malalaman naman natin ang salaysay ng mga kamag-anak na nagmamalasakit kina Nine at Scott sa pagbabalik ng Face to Face Harapan.
Scott sa pamangkin niyang si Kuntil. Amy, humarap ka na. Okay, so ano ang nasaksihan mo? Bali po yung paglabas ko po kasi ng pinto ng bahay namin, nakita ko po yung pamangkin ko. Ayun na po napunta ko, may hawak po siya ng bato. Tinanong ko po siya, sino kaaway mo? Tapos hindi siya nagsalita, nakita ko na lang si Scott, sumusugod sa pamangkin ko. Nag-aambahan na sila ng bato. Tapos pagka nalingat lang ako kasi inaawat ko siya sinisigawan ko na ito na pinapalabas ko na siya na yung anak mo, awatin mo. Hindi ko alam na bato na pala siya ni Kuntil. Nakita ko bumagsak si Scott. Okay. Ganun palang nangyari. Pero dapat sinumbong niya na lang din sa amin. Para hindi totoo yung sinasabi mo kat na okay lang sa'yo. Oo. Pagka nalalasing ka, pupunta ka sa bayan ng pinsan ko, humurahin mo. Kaya sinasabi mong okay, hindi totoo yun. Kasi siya na nga nagsimula, tapos siya pa yung dehado. Si Scott pa yung dehado, siya pa yung nagka-injury. Pero tandaan mo, 16 lang yung pinag-uusapan natin. Pero may isip na yun. Makulit lang po talaga siya, pero hindi naman po siya salbahe na Bakit hindi nyo mapag-sorry? Kasi yung time na yon, kaya hindi po napag-sorry din yung anak ko dahil gawa po yung ginawa niya po kagad. Di ba? Sumama po ako sa kanya sa ospital, siya. Bigla po siya nagsalta, huwag magpapakita yung anak mo. Nagbanta po kasi siya. Paano po ilalabas ang anak ko para makainin ng dispensa? Ang dami-dami niyo sa pamilya, bakit hindi niyo samahan? Kasi syempre, na-injure yung tao, ulo yun. Hindi naman. Kasi ang isip ng tao, hindi natin basta yan Hindi po natin basta ang isip ng tao. Meron, sige, okay lang sa akin. Pero may tao nagtatanong ng galit. Totoo lang naman po yun totoo Hindi naman natin yun. basta ang isip ng tao. Ako willing akong i-help sa kanya para mangingin ng sorry. Nagsasabi Pero ka na okay lang sa kanya. Siya sa akin ng ganon, Nag-aantay ka ng kasiguruhan na Alam ko may mali ligtas, ginawa na lumapit. Pero yung Bilang bantaan nanay. kagad, siyempre, Aayusin natin yan. Aayusin natin yan. O eto na, hindi raw niya inakalang mapasabak sa away ang apo niyang si Scott. Nanay Lily, humarap ka na. Ayan, Mother Lily. Ilang Tama taon ka naman. na? Tama. 75 years old. 75. Naiiyak po kayo, Nanay Lily. Ano po ba ang pagkakakilala niyo sa apo niyo si Kasi mabait naman Scott? po yung apo ko Ang tutusin po, doon pag may humingi ng tulong, tumutulong po siya. Kaya sabi ko, naman nahihirapan ka, wala namang bayad. Okay lang, Nay. Okay lang, Nay. Kasi ang mga apo ko hindi tumatawag ng lola, nanay. Tapos ganun po yung nangyari. Kasi dahil napasakit mo ng loob ko. Kasi ang mga apo ko, totoo nga, ayoko po nasasaktan. Yung mga pamilya ko ng anak ko, yung anak ko nung nagkabiya ko, hindi ko po talaga sinasaktan. Kung may kasalanan, kinakausap ko po ng maayos. Ayun po. Masakit po sa akin yung nasaktan po yung apo ko. Parang bumalik sa pagkabata si Scott nung narinig niya ang boses ng kanyang Nanay Lily. Mahal ko lahat ng pamilya ko. Lahat isasakripisyo ko. Alam niyo po talaga, dahil sa hirap ng buhay, 70 years old ako nang hindi na namasok ko ng trabaho. Nag-ano lang po ako yung kasambahay para makatulong sa pamilya dahil yung mga anak ko mahirap din po ang buhay. Hindi ko po nakapagtapos. Kaya nasisisi po ako, para sinisisi ko ang sarili ko. Na siguro kung napagtapos ko, hindi po sila naghihirap sa ngayon. Maawa naman. Sige po, naintindihan po namin. Pero aware din po ba kayo na alam natin mahirap ang buhay at maraming mga problema na nag-iinom po ang inyong apo na si Scott at medyo iba po ang ugali kapag Hindi, medyo paano po, hindi nakakainom? po na ganyan. Siguro po wala po yung naano po yung ulo niya. Dati hindi naman po ganyan Ganyan naman po ganyan siya. Alam mo, yung pagkakaalam mo sa sarili mo, mabait kang tao. Biglang pinag-uusapan ka na parang ang sama-sama mo. Yung nga po. Oo, masakit yun. Masakit talaga yun. Kaya lang, kung minsan may mga bagay na talagang lalabas yung pagka-beast mode mo, hindi ba? So, aayusin natin ito kasi kung ang ibig sabihin ng sorry ay ikatatahimik ng buhay ninyo sa wakas, ano ba naman yung sorry? Kung pwede sana, dinala mo na yung anak mo dito
napag-sorry na natin, hindi ba? Pero kailangan makita nating mangyari ang kapayapaang yan, okay? Kung kayo ang nasa katayuan ni Scott, mapapatawad nyo ba ang taong nanakit sa inyo kahit ilang taon na ang lumipas? Tutukan ang mainit na opinyon ng ating mga sausawero at sausawera sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Okay, kayo, kung ikaw yung binato, tapos nagtago na, mapapatawad mo? Una muna, hanapin ko nasan lupa muna kasi baka hilo pa ako hindi ko siya mahanap. Pag nagtago, ibig sabihin merong tinatagong hindi lang pisikal, no? Pati yata yung pagiging guilty, tinatago din. Mahirap kasing harapin ng diretsahan ng problema, ate, lalo na kung ikaw ang may kasalanan. Siguro, ate Nini, kahit kakampi kita, dama ko yung puso mo bilang nanay na ayaw mo siyang mapahamak, no? Pero kung talagang mahal mo yung anak mo, dapat isa lang ang payo mo sa kanya. Kung may problema ka, anak, hindi ko lalabanan ng laban mo para sa'yo, harapin mo face to face. Okay, hindi pa humihingi ng tawad, Ryle. Kung hindi pa... Ikaw ang pinakabanal sa lahat, ha? Ako po. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Ang pinakabanal sa lahat, yung magpatawad ka kahit hindi nagsusorry sa'yo. Tama? Tama po, Ate Coring. Diba, Brother June? Yan ang pinakamahirap sa lahat. Yung nagyayabang pa, pero papatawarin mo na lang. Sige, ikaw, anong sa palagay? Ako po, Ate Coring, dahil yun po yung banal, hindi po ako banal eh. So, sa akin is... Siguro hindi kita papatawarin, pero pakalimutan ko na lang yun. Imbes na bit-bit ko siya ng ilang taon, kakalimutan ko na, bahala ka na sa buhay mo. Pero wag na tayo magtatagpo, okay na yun. Total, bata rin naman siya nung mga panahon na yun. Yes, naapekto ang buhay ko, matindi galit ko, pero kailangan matutunan na bitawan yun. Kasi iiba yung vibes mo talaga pagbuhat mo. Oo, no? Kesa may dala-dala kang ganyan. Okay, ano masasabi natin dyan sa Team Pultute? Okay. Si ate, ayan. Librarian po siya. Ayan. Ay, oh. Charing. Una, kuya, dapat ikaw ang una-una mag-move on. Hindi naman sa dinidiktahan kita. Pero ang punot dulo kasi ng lahat ng yan ay ang pag-inom ng alak. Kuya, maaaring sinasabi ng iyong pamilya na ikaw ay mabait. Naniniwala ako dyan. Pero dahil kasi sa alak, nababago ang ating pananaw at ang ating mga emosyon. So, ang bata po ay minor de edad, katugulan po ng nanay na kanyang protektahan. So, maaari pong tinatago niya yan. Kuya, kung lumutang ang bata, mas maaari po pang mapangaralan kung ikaw ay nagbago na at hindi ka nainom ng alak. Baka magtagumpay pa yung bata, magsasalamat pa sa'yo balang araw. Ganun yan, kuya. Ito, para sa akin lang, well, yes, mag-sorry, pero dapat may accountability yung ibang panig. Diba? Para di na maulit. Forgive but not forget. Yun lang. Yun lang. Thank you. Attorney Rock, anong pwedeng parusa sa minor kung si Kuntil ay kinasuhan noon? Minor pa siya noon, 16 years old. Opo. Oo. Nung nangyari ito ay 15 to 16 years old siya, ano ho? So ang mga bata ay pinipresume ng batas o pinagpapalagay ng batas na wala ho sila yung tinatawag na discernment, no? Ang definition ho kasi ng discernment, alam ba ng bata kung ginagawa niya ay tama o mali? Kaya meron ho tayong batas na nagpoprotekta sa mga bata. So, nung panahon na yun, maaari sana na nagsampa ka, no, Kuya Scott? Pero ngayon, nasabihin ko na lamang sa'yo, no, na ikaw po, bilang mas nakatatanda, dahil noon, ikaw ay, adult na, hindi ba? Hinabol mo yung bata at tuloy-tuloy yung pananakot mo sa kanya. Ikaw ang maaaring mapaparusahan doon sa other acts of child abuse sapagkat tuloy-tuloy yung pag-threaten mo sa kanya. Maaari ka ding maparusahan sa grave threat. Maaari ka rin sa kaiinom mo ay maparusahan ka ng alarms and scandals. Kaya kuya, move on na tayo, ha? Yun po, maraming salamat po. Move on na tayo. Dr. Love, bakit may mga taong mahirap magpatawad? Mahirap magpatawad talaga, lalong walang Diyos sa buhay mo, no? Pero babalikan ko yan mamaya. Kaya lang, gusto ko lang himayin, Nine,
Yung anak mo nang mangyari ito ay 16 years old, minor de edad. Nasa inuman, minor de edad. Asan ka? Nasa bahay po, Yun. nag-aastaso. Nasa bahay siya, ang nanay, ang anak na minor de edad, nasa inuman. Hindi ko sinasabing umiinom, pero nasa inuman. Now, question, ang bata, minor de edad, nasa inuman, itinakbo ang bote ng alak, hinabol ng manginginom. Ngayon, victim pa ngayon yung bata na ng agaw ng bote. Di ba? Siya ang victim ngayon kasi siya nagre-reklamo, ang nanay nagre-reklamo. So, dapat tingnan natin yon, ha? Scott, ilang taon ka na ngayon? 38 po. 38? Apo. Okay. That means 35 ka nung mangyari ito. Di ba? 3 taon na nakakaraan, hindi ka pa nakakapagpatawad o hindi ka nagsampa ng kaso sa barangay pagkatapos maduguan ng baba mo. Di ba? So ngayon, nandun pa yung galit sa'yo. Tanong, saan ka dadalhin yan ng galit mo? Ang daming mahalagang bagay na pagtutuunan ng pansin ngayon. Sabi sa Matthew, sabi ni San Mateo, kapag hindi ka nagpatawad, ang kasalanan mo ay hindi rin patatawarin ng Diyos. Sa mas simpleng pamumuhay at pagpapaliwanag, kung magpapatawad ka, magkakaroon ka ng kapayapaan sa kalooban mo. No? At kung may kapayapaan ka, maliwanag ang kapaligiran mo. Kaysa doon sa may galit ka. No? 3 taon na nakakaraan, palampasin mo na, patawarin mo na, mas magiging maganda ang buhay mo. Ate Kuring? Yay! Oo, nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba? Merong pangaral sa nanay na pabaya, Huwag mong kalimutan yung pangaral din niya sa'yo at pangaral din sa'yo, Scott. Lahat naman tayo dito hindi perpekto. Doc Camille, bakit, totoo ba na ang lalaki mas mahirap magpatawad kaysa babae? Dahil, syempre, pagka meron kang kasalanan sa lalaki, merong tinatawag na nakakalalaki. Okay, yung ganon. Kung pag-uusapan, ate ko rin yung damdamin, wala itong connection sa pagkalalaki. So definitely, hindi natin pwedeng sabihin na ito yung kadahilanan, yung nararamdaman mong sakit, yung nararamdaman na, yung lalo na siguro na pressure din siya sa iba na baka napahiya siya. Kagaya nangyari kay Scott na, syempre napukpok siya na mas bata sa kanya, tapos parang, di ba, aksidente na nadapa pa, nadali yung baba niya. Siguro dito, Scott, tignan mong maigi, kung ano ba ang talagang tunay na lalaki. Kailangan maging responsable ka. Ewan ko kung responsable ka sa mga anak mo, dahil kasi, sabi mo, nahiwalay ka sa asawa mo. Pangalawa, dapat kahit paano, tignan mong maigi, paano ba babalik yung respeto sa'yo ng ibang tao. Pangalawa, ano ba yung dapat na mangyari sa iyo, yung katatagan bilang isang mabuting tao at maging mabuting ama. Kasi dapat ikaw mismo maging ehemplo sa kanila na ay hindi na ako dapat iinom dahil kasi madadala na ako dito sa pangyayaring ito. At kung sakasakali man, sana dahil kasi sobrang tagal na to, alam mo, 38 years old ka na, yung sinasabi mong yan, it's a childish behavior. Wala siyang sense of maturity. So siguro pagdating kung sakasakali nandun pa rin sa kaloob-looban mo na meron kang nararamdaman na galit or sakit, mas maigi siguro kung magkaroon ng tamang gabay, magkaroon ka ng short counseling or debriefing for that matter, para sa ganun, hindi pagdating sa pagkakataon na makita mo si Kuntil, kala mo lang kasi sasabihin mo na baliwala na yon. Pero, tignan mong maigi, kinakailangan magpakumbaba ka, magkaroon ng pagkakataon na patawarin mo na rin yung nangyaring itong insidenteng ito. Maaring hindi na kayo magkakaroon ng koneksyon, pero hindi ibig sabihin, hindi ka marunong magpatawad. Ayun. Importante yun, Sana nakikinig kayo. Kaya hahantong na kaya sa Forgive and Forget. Itong nangyaring 3 taon na ang nakakalipas. Insidenteng naganap na napakatagal na. Ito ang dapat nating abangan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to Face, Ayun, isip-isip kami ng isip kung paano namin kayo matutulungan. Kaya eto, so maliban sa
ibibigay namin sa inyong maagang pamasko. Wow! Kasi bare months na, di ba? Bare months na. So, kailangan may pasaya naman tayo kahit koonti. Okay, yung ginastos sa ospital, ibabalik namin sa'yo. Ano, ang saya mo, no? Yung kagagawa ng anak mo, sasagutin ko na lang. Sabi pa, sana all, ate ko rin, narinig ko. Ano? Sana all. Sana all. Tapos, dagdagan ko pa 500, so 2,500, no? Okay. Tapos, si Kuntil, pipilitin natin patapusin ang pag-aaral. Okay? I-coordinate natin sa ALS para kahit sa bahay pwede siyang makapag-aral. Tingnan natin, kasi ang ALS ba, sabihin, kailangan meron kang telepono? Yes, dapat may device, ate. May telepono ba anak mo? Wala po. Naku, ang bilis mo. Sagot ko na po. Ate Coring. Sagot ko na po ang cellphone ni Kuntil. Sagot ko na yung cellphone ni Kuntil. Wow! Thank you, Ryle. Wala nang dahilan at hindi namin ibibigay ang teleponong yan sa anak mo kung hindi siya naka-enroll sa ALS. Okay? Okay. At kailangan niyang mag-sorry. Yun ang pinaka-importante. Oh, kailangan mag-sorry. Iangkat mo siya kung saan mo siyang lupalo pinadala. At kailangan humarap ang lahat. Nandun kami para mag-sorry kay Scott. Okay? At ikaw naman, Scott, hindi ka maghihigante. Wala na yon. Lola, diba no? Wala na yon. Promise mo? Promise po. Okay na kayo. Kung magbabati kayo, bibigyan ko kayong regalo. Ayan. Regalo, early pamasko na groceries and bigas. Oh. Diba? Oh. Maraming salamat, ha. Ay, andyan na pala. Ito po. Maraming salamat. Galing po ito sa Pincon Marketing. Thank you, Pincon. Ayan. Mga grocery, ate, labas natin. Ayan, para Ay, makita kita nyo naman yung dalawang naka-pink doon. Oh. Ay, sila po yun, yung ating mga sponsors. Thank you so much sa mga pang Noche Buena na items. Maaga ang Pasko dito sa Face to Face. At alam mo, ibaba mo muna yan kasi kailangan nyo pang magbati. Okay. Tumayo ka. Oh. Walang binasawa ako. Pasensya na. Anak ko. Tawan-tawa si Ate Ami, oh. Oy, OA ka naman. May asawa ka. Magsiselos pa ba dito yun? Hindi, sabi kasi nila kiss daw. Ay, yes. Okay. O, yakap na lang, yakap. Hala? Sa'yo. Upo ka lang, ha? Hoy, babae, bibigyan pa kita ng pustiso. Ay, Lord! Pustiso, makipila ka na kasi meron tayong isang Happy Pustiso Day. So, alam po ninyo, kayo mismo ang saksi sa bawat pagtatanghal namin dito, araw-araw, ang kapangyarihan ng salitang sorry. Lalo siyempre kung ito'y sincero, nararamdaman yan kung totoo ang sorry o hindi. Nakita naman ninyo halos magpatayan na dito sa harapan natin dahil sa napakaliit na bagay, pero kapag nagkapatawaran ay mabilis ang pagtunaw ng nagngangalit at nanigas ng puso. Subukan natin. Kung tayong nagkamali, aminin sa sarili, ikumpisal sa dasal, magpakababa ng loob at humingi ng kapatawaran. Kung tayo ay hindi pinatawad, nasa kabilang panig na yung bigat sa puso't isip. Sorry, subukan nating lahat ang kapangyarihan ng salitang ito. Okay, ako po ang inyong Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face.
na po, yung present po. Nawala rin po sa akin, kaya hanggang ngayon masakit po sa akin. Hindi niya pinapakita yung anak ko. Tinago ko po sa kanya dahil may nabalitaan po, papa-adapt niya sa ibang tao. Anak na ipinaalaga o ipinamigay o binenta ba sa iba?